Everyone, welcome back again sa ating tutorial about SSS maternity benefits. So yung question dito ni Mami is paano mag-online sa Mato, ang hirap pag cellphone yung gamit. Hi Mami, actually at yung pinakamadali para sa akin sa lahat ng process sa maternity benefit, dito lang ako, ayan, masyadong napadali. Ayan siya mga Mamshi, at take note, yung gamit ko dito ay cellphone lang din. So ito guys, huwag na natin patagalan ating tutorial na ginawa ko kung paano mag-apply for Math 2. Of course, yung first step natin na gagawin is, ayan, i-open natin yung app ng SSS or you can go visit the website. Ayan siya mga Mariko. Ayan, of course, mag-sign in kayo. So, after nyo mag-login, meron siyang benefit. I-click nyo dyan, guys, yung apply for maternity benefits. And after that, may required field dyan. Ilalagay nyo kung kailan kayo nanganak, yung date, then yung number of pregnancy, guys. For example, pang ilan ba yan? Ayan, so number 1, ilalagay nyo dyan. So, then after that, after nyong i-click yung number of pregnancy, tapos yung date of delivery, mga Mariko, ayan, may pinaka-summary dyan wherein makikita nyo yung address nyo, yung email nyo po, ayan, tapos yung disbursing account nyo. Then, sa baba, makikita nyo dyan, guys, yung mga qualified documents na isasabit nyo for Mat2. Then, i-click nyo lang yan, guys. So, yung ginawa ko, yung sinubmit ko dito, guys, is yung birth certificate ng anak ko, tapos yung OR, which is nakapangalan sa akin. Yung birth certificate ng anak ko, guys, yung ginawa ko is, pinarehistro ko siya, guys, sa LGU namin. Wherein, kung makikita niyo, guys, sa OR ko, nakalagay dyan is registration. Pero sa mga tutorial nakikita ko, guys, yung iba is pina-certified through copy nila. Pero sa akin, guys, for registration talaga, guys, yung ginawa namin. And then, yung OR, take note, nakapangalan sa akin. Kung sino yung nag-apply for maternity benefit, ayan, dapat sa inyo po nakapangalan. After that, after nyo ngang makita yung mga requirements na dapat yung ipasang documents, ayan siya mga Mariko, meron na siyang summary dyan, makikita nyo guys kung magkano yung pwede nyong makuha. Yan yung binayaran nyo sa qualifying period na binayaran yung mga Mariko. So ayan siya mga Mamshi, naka 35,000 tayo dyan guys. Then after that, i-attach nyo po yung documents. Ayan, yung documents. Again, yung napili ko dito guys, yung birth certificate, then yung OR. Ayan na nga Mariko, then after ko nga isubmit yung mga documents dyan, magkakaroon tayo ng notification via email or mismo sa SSS account yung may notification dyan. So yung a-appear is you have successfully submitted the application for Mat2. Ayan siya mga Mariko. Then take note lang pala, pagdating talaga sa picture yung i-send you guys, ayan, make sure na nasa 3 MB yung file ng picture. Wag maglalagpas sa 3 MB. Yun lang siya mga Mariko. And after that, ayan na, magkakaroon ng certification na, ayan, maghihintay ka na lang ng 5 to 7 days para mahintayin nyo na at pumasok na yung pera sa disbursing account nyo mga Mariko. So, ganyan lang kadali mga mamshi ko. Ayan, kung wala sa email, nasa notification, ayan, meron silang notification about your submission of Mat2. So, yun lang mga Mariko, ganyan lang kadali. Sa lahat talaga ng steps for SSS maternity benefit, dito lang talaga yung pinakamadali para sa akin. Kasi ang hirap ng ibang steps, like yung disbursing account module, ayan, nahirapan talaga ako. Ayan guys, for more SSS maternity benefit tutorials, ayan, please follow me, then comment kayo ng mga questions dito dahil sasagutin natin kapag meron tayong time. Ayan, yun lang mga Mamshi.